So kasama natin, Executive Director ng Five Throws for All. Kilala niyo po yan, ang ating matapat at very friendly nating kausap si Attorney Al Agra. Attorney, magandang hapon. Magandang hapon, Gab. Maraming salamat sa pagpunta mo rito at mahalagang malaman ng maraming tao kung anong ginagawa natin para sa kabataan. Okay, so Five Throws for All, currently nagkaroon po tayo ng Battle of the Beginners. This is actually under 15, under 13 categories at nakita natin itong mga batang ito baka may potential sila na maybe someday mag-qualify nga for the national team, magtala ng bagong records, and hopefully magkaroon ng participation na rin sa Olympics someday kasi wala pa tayong mga representatives in throwing during the recent Olympics, including the one dun sa Paris. So ano yung emphasis nitong event na ito to jumpstart yung kanilang mga careers pagdating sa throwing? Alam mo, ang layunin ng Five Throws for All ay una to give hope for people to dream. Kasi minsan, lalo na sa kabataan, hindi na nangangarap eh. Kaya mahalaga ang ganito mga event para sa mga beginners. Later on, pupunta sila sa elite level. So, athletic associations competitions, foreign competitions. So, yun ang, at maging bahagi ang Five Throws for All sa kanilang journey or paglalakbay towards greatness, hindi lang sa pagbato, pero greatness as a person, greatness as a student, at kung ano man yung kanila magiging profession or career in the future. Yeah. And of course, yung Five Throws for All is a program na nakatuon niya talaga sa development ng 5 throwing disciplines natin. Although nabanggit ito sa mga previous interviews at the past media engagements, siguro can we share to us other updates doon sa ating Five Throws for All? Lalo na nagkakaroon kayo ng mga programa para i-boost yung ating mga throwers natin, whether sa grassroots level and even sa elite level, lalo na yung mga nag-medal sa palarong pambansa, no? So yun, we give incentives sa mga winners natin sa palarong pambansa, sa mga athletic association meets. Tapos, around a month ago, we sent a team to the Asian University Games. Nagpadala tayo ng mga elite youth throwers doon. Nagbabalak tayo na magkaroon ng ibang programa outside of Metro Manila. Yun nga, we support our elite athletes, and hopefully our adult elite athletes will compete in the Southeast Asian Games next year, if not next year, next year, and also if they qualify, Asian Games. So kailangan natin maging ready for this generation. So anywhere from 10 years old up to 30 years old, kailangan masuportahan natin. And of course, ang main goal talaga ng Five Throws to All is para makapag-send tayo ng representative for throwing for the 2028 LA Olympics. Na-assure nyo ba na makakamit na itong goal na ito na maybe someday magkaroon tayo ng throwers sa LA? Yeah. Well, that's part of the vision, and kung hindi man pala rin sa 2028, marami pa namang every 4 years ng mga ating Olympics at itong ating mga elite throwers. Siyempre gusto nila mag-qualify. May Asian Games pa tayo ng 2026, may SEA Games pa tayo ng 2025 and 2027 bago dumating ang Olympics sa 2028. So sana, no, with the support of your viewers, yun, kailangan lang palawakin at maging aware ang ating mga viewers at ang mga eskwelahan about throwing. Okay, this is actually the starting event itong Battle for the Beginners. So, nabanggit ninyo, may mga doon sa opening statement nyo, may mga plano kayo na magkaroon din ng sarili ding events, yung mga taga Luzon, yung mga taga Visayas, mga taga Mindanao, yung mga malalayong lugar na mayroon rich talent pagdating sa throwing. Nagkaroon na kami ng programa sa Davao, nagkaroon na kami ng programa sa Visayas. Pero itong Battle of the Beginners, ito yung una. So hopefully, Northern Luzon, Southern Luzon, besides in Mindanao, ma-replicate ito dahil hindi naman kasi lahat kayang pumunta sa isang lugar for
an event for beginners. Okay, so time out muna tayo sa 5 throws po. Let's focus on sa OCR. Alam natin, nabalitaan natin yung ating mga Filipino OCR athletes na mamayag pang overseas. One of which is yung na-interview ko some other day, si Gavin T, nag-gold at nag-silver sa US. Then of course ang ating elite and our under age group category natin ng ating POSF Ninja team, nanalo sila sa Asia Pacific Obstacle Championship sa Malaysia. Were you surprised to see yung magagandang resulta ng ating mga Pinoy OCR athletes? And of course, meron tayong abangan na isa pang malaki ang competition dyan sa Costa Rica, which is yung World Championships for OCR na abangan natin. Alam mo, lahat naman itong resulta ng ating mga atleta, pinagsikapan nila, part of our program. Tuloy-tuloy ang kanilang training. Actually, kaninang umaga lang, may nanalo tayo sa Thailand. Oh! 4 of our athletes. Oo! Nanalo Baka sa pwede nating i-feature natin yan. Oo. Maya-maya. Tapos, paalis nga yung mga atleta natin sa World Championship sa Costa Rica. Magpapadali kami ng 3 atleta sa Lithuania. Sa October, magpapadala kami sa Croatia. So every month, meron tayong big events. Abu Dhabi in December. So tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy din yung local events natin for qualifying events. We had last weekend, we had our Ninja Revolution at ma-announce ko lang, meron tayong tinatawag na Ninja Bulilit at OCR Bulilit. Anywhere from 4-year-old to 9 years old, nag-uumpisa na sila mag-train at mag-compete sa OCR tsaka sa Ninja. And lastly, of course, we have to congratulate also Attorney your daughter, si Attorney Jessica Agra, dahil number 1 siya doon sa Asia Pacific Paddle Tour. And currently, she is in training right now for the World Championships. At nakita ko nga, nagte-training na sila kasama yung mga dating yung tennis buddies. Correct. Nagbabalik si Tin Patrimonio, Tsaka si Bambi Zoleta. Opo, si Bobby Soleta is actually competing na sa World of Tennis Correct, Championships. kakaalis lang nila, oh. And of course, si Christine mukhang nagbalik na from pregnancy before. Correct. At of course, can you tell us, of course, the latest updates nga ni Attorney Jessica when it comes sa paddle career? Lalo na, ang plano na yun is makatawid na yan sa Worlds. Dalawa yung track niya ngayon, yung team championship. Kaya dyan niya kasama si Tin at si Bambi. Naghahanda sila sa isang event sa September sa Bahrain. Tapos sasabak na rin si Jessie sa world level. Kaya kababalik lang niya from Dubai for a 2-week training. So tuloy-tuloy ang training niya abroad. At yun nga, bigger challenge kasi mas mabigat na ang competition sa world level. Okay, so lastly, baka may gusto kayong magbigay ng mensahe sa lahat ng mga taga-suporta ng 5 Throws for All, ang POSF, your daughter, Attorney Jessica Agra, and of course yung iba pa mga initiatives na ginagawa nyo when it comes sa sports and even sa election, syempre. Yon, so again, ang panawagan ko sa lahat is to be active, to be healthy. Yun naman ang layunin ng sports, no? Not just to win medals, not just to be champions in competitions, but champions in life. So yun ang pangarap namin sa POSF, pangarap ko sa aking pamilya, pangarap ko sa mga throwers. Maging active, magkaroon ng pangarap at and huwag kakalimutan ng pag-aaral, napakahalaga nun. And of course, wag natin kakalimutan, i-promote ko na rin Batas et al. Nagbabalik sa Newswatch Plus. Na alam ko, mapapanood na rin ito sa Free TV, sa Aliw Channel 23. Ito yung sister station ng DWIC. Tama. Na ako isa sa mga volunteers doon sa sports show nila. Tama. And ano ba ang i-expect natin doon sa pagbabalik ng Batas et al.? From now till next year, every Friday, naka-second episode na tayo kahapon. Ang focus talaga ay 2025 elections. Kaya lahat tayo, botante, ordinary citizen, political party, kandidato, mahalagang maunawaan natin ang batas tungkol sa eleksyon. Itong layunin natin sa programang ito, it's a continuing education format on digital. Oo, and soon on Free TV. Soon on Free TV.
next week. Oo, at abangan po natin yung ating yung programa when it comes sa voters education. So, attorney, salamat po sa oras and Salamat, Gab. karangalan po namin na makasama namin dito sa 5 Tours for All. Pero sorry, hindi ako makakapunta sa POSF kasi ang layo ng Bridgetown eh. Problema yan. At marami na tayong events, Gab, at maraming salamat dahil sa programa mo, dahil sa iyo, nahatid mo ang ginagawa ng mga samahan sa sports para malaman ng mas maraming kababayan natin. Alright, more power and God bless you and salamat po sa Salamat, marami. Thank you.